Lisa, nawalan ka na ba ng lakas ng loob lumaban? Sumuko ka na ba? Mabigat na naging kabayaran ng aking pangarap, Eric. Ang buhay ng aking ina. Ngayong nasisiguro ko na ang kinabukasan ng aking anak, kontento na ako. Lisa. Lisa, tama na. Makakasama sa'yo umiyak. Mabuti na lang di ka nakunan. The baby's safe, Lisa. Ayoko na, Eric. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Kakausapin ko, Mama. Para hindi ka na pagtrabuhin sa bahay. Kailangan mo ng pahinga. Sabi kasi ng doktor, makakasama na sa'yo ang mga gawain mabibigat. Hindi na ako babalik sa inyo. Uuwi na ako sa amin. Hindi ka pwede nag-iisa sa inyo. Lalo na sa katayuan mo ngayon. Inay! 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 Lisa. Inay! Inay! Mr. Monteverde, ito ang kwentada ng funeral services ni Mrs. Crescencia Garcia. Sagot ko lahat ito. Oo. Dadaanan lang ako sa opisina niyo mamaya. Ah, Sige. Medyo mabigat ang katawan ni Francia kaya hindi nakasama sa akin. Ayaw mo na raw umuwi sa amin. Sa mga ganitong pagkakataon, Lisa, ang kailangan natin praktikalidad. Hindi ka maaaring nag-iisa. Wala kang hanap buhay. Wala na yung ina. Malapit ka ng mga anak. Sino nga bang may gusto ng mga trahedya sa buhay? Nawala sa amin si Benny. Nawala yung ina. Pero pareho nating hindi ginusto ang mga yan. Kaya tayong mga naiwan ay kailangang maging praktikal. Bakit hindi niyo pa ako diretsuhin doon, Mateo? Hindi ka na babalik sa aming poder. Hindi ka na maninilbihan. Manganganak ka sa isang tahanan para sa mga dalagang ina, kagaya mo. Aampunin namin ang bata. Tatanggap ka ng sustento. Lisa, mauna na kami, ha? Sige, Lisa. Nakikiramay kami, paalam na kami. Lisa, nakikiramay kami. Lisa, Huwag mo na ako ihatid, Eric. Gusto ko muna mapag-isa. di ba dadaan muna tayo sa bahay para kunin naman gamit mo bago kita ihatid sa... Huwag na. Hindi na. Mabuti nang hindi na kami magkita ng mama mo. Total, magiging anak ko lang ang interes niya. Sa inyo pa rin ang bata. At tungkol naman sa inaalok na sustento sa akin ng papa mo, pakisabi lang sa kanya na hindi ko na kailangan yon. Gusto ko lang matupad ang mga pangarap ko para sa aking anak. Tama na yon. Lisa, nawalan ka na ba ng lakas ng loob lumaban? Sumuko ka na ba? Mabigat na naging kabayaran ng aking pangarap, Eric. Ang buhay ng aking ina. Ngayong nasisiguro ko na ang kinabukasan ng aking anak, kontento na ako.
may magagawa ka, Lisa. Hindi mo ba naisip kung magpapakasal ka sa iba, sa isang taong mamahalin ka at handang tanggapin ang iyong anak, malulutas mo ang problema mo. Sinong papatol sa tulad ko? Lalo na sa kalagayan ko ngayon. Hindi madaling palitan si Benny. Siya lang ang tanging minamahal ko.